Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to him for blessings, and he gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to him I'll be. Oh, how could I this friend deny when he's so true to me? Following him, I know I'm right. He watches over me day and night. Following him by day and night. He's my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust him now, I'll trust him when life's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. Jesus, Savior, pilot me over life's tempestuous sea. Unknown waves before me roll, hiding rock and treacherous shoal. Charred and compass came from thee. Jesus, Savior, pilot me. As the mother stills her child, thou canst touch the ocean wild. Boisterous waves obey thy will. When thou sayest to them, be still. Wondrous sovereign of the sea, Jesus, Savior, pilot me. When at last I near the shore, and the fearful breakers roar, 'twixt me and the peaceful rest, then while leaning on thy breast, may I hear thee say to me, fear not, I will pilot thee. Magandang gabi mga kapatid. Ito ngayon po ay Sabado ng gabi. Bukas po ay araw ng Panginoon, Lord's Day. Naway huwag nating kalimutan po ang ating pagsamba at pagpupuri sa Diyos bukas.
Pero ngayon po yung alas 8 ng gabi, Sabado po ng gabi. So tayo magkakaroon po ng pag-aaral po sa mga salita po ng Diyos. Bagamat bukas ay tayo sasamba, wala namang masama na mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito bago man tayo magpahinga sa ating pagtulog mamayang gabi, di ba? So binabati natin ang ating mga kapatid sa lahat ng dako. Kung kayo nasa lugar ng umaga, good morning. Kung kayo po nasa lugar na ito'y hapon, good afternoon. At katulad po sa ating lugar na gabi, good evening. Binabati rin po natin ang ating mga kakabsat dyan sa may Northern Luzon at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kahit po sa ibang bansa, yung ating mga kapatid na Ilocano po ay they are everywhere, sabi nga. So, naimbang rabi, kada kay amin, kakabsat. Binabati rin po natin ang ating mga kaigsuonan, mga kapatid natin, mga Binisaya, diha sa Mindanao, ug sa Visayas, ug sa laylay mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. Binabati rin natin ang ating mga katugangan dyan sa Bicol region. Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Binabati rin natin ang ating mga Pangasinensing mga kaibigan, mga kapatid. Pasanto sa labi, at kayo namin. Binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa may Carabao Island, bagamat kakampi lamang. Mayad gabi sa tanan. At binabati natin ang mga sa galing po sa aming lugar. May pabingi kayo nga. Kung kayo po'y Indonesian, salamat malong. Kung kayo po'y Malaysian, salamat petang. Kung kayo po'y Amerikano, good evening. Good evening, brethren. So ating pag-aaralan po sa gabing ito ay Romans chapter 14. Admittedly, hindi po ito malinaw sa ibang mga kapatid. Tila bagay hindi nila naunawaan kung ano sinasabi ni Apostol Pablo sa kabanatang ito ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ito'y ginagamit nila itong batayan para makipagkaroon ng fellowship doon sa mga kapatid na may ibang pananampalataya o paniniwala sa kanila, na para bagang kailang naunawaan na ito'y may kaugnayan sa mga doktrina o aral ng mga doktrina. Romans 14 deals with matters of doctrine. Yun po yung ating pasusubalian na hindi yan na tinuturo ni Apostle Paul. Merong pagkakaiba na tinutukoy si Apostle Paul sa kabanatang ito, pero they are not matters of doctrine. Yun po ang ating patutunayan sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kung hindi po tayo nag-iingat sa ating pag-aaral ng mga bahagi ng banal na kasulatan, magtuturo po tayo ng maling aral. Kaya kinakailangan tayong mag-ingat at magbigay ng talagang masigasig na pag-aaral, tamang paraan ng pag-aaral at pagsusuri sa Biblia para malaman natin kung ano ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. So, umpisan po na natin ang ating pag-aaral po sa Romans chapter 14. Ang aking pong ginagamit na Biblia ay New King James Version, pero may mga bahagi na hindi naman malinaw ang salin niya. Okay? Siyempre, there's no perfect version. There's no perfect translation. And a translation is a human translation. So definitely, it will contain errors. Ito po mga salin na ito, ginawa ng mga tao yan. The translation was not inspired. So, may papasok na may konting hindi accurate na aral. So, magsimula tayo sa unang 4 na talata. Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi mo pa mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May tao na naniniwala na makakakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain,
sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Sino kung umahatol sa alipin ng iba at sa kanilang sariling Panginoon, siya ay tatayo ang bububungal. Subalit siya'y patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. So ito pong unang bahagi, may sinasabi ditong ngunit ang mahina sa pananampalataya. Sa Tagalog, hindi malinaw yung salin na yun. Dito po sa New King James, hindi rin malinaw yung salin niya. Sabi rito, weak in the faith. Doon sa English kanya, receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things. Yun ang sa New King James. Yun po hindi masyadong tamang salin. Meron pa siyang article na the, na wala sa original. Dahil ito mapapatunayan natin sa ibang mga salin na magpagkakatiwala. For instance, sa American Standard Version, makikita natin, dito sa American Standard Version, ay isang, sabi nila, isa sa pinaka-accurate na translation, ang nakalagay, weak in faith. Wala yung the. No, sa English Standard Version, ganun din, weak in faith. Sa New American Standard Bible, weak in faith. So, mayroong diferensya yung salitang the faith at saka yung salitang faith. Yung the faith, ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 na magkaisa sa isang pananampalataya. The faith. Ito yung mga bagay ng katotohanan na ipinahayag ng Espiritu Santo ayon sa sinasabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 13. So ito yung mga bagay na matters of the faith. Ito yung objective faith. Ito yung mga bagay na dapat nating paniwalaan. Yung mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo, kailangan tayo magkaisa doon, ganyan. Pero dito sabi niya, weak in faith. Ang ibig sabihin ng salitang faith ay hindi yung not necessarily nagagaling sa sinasabi ng Espiritu Santo, kundi yung matters of personal faith or conscience ng isang Kristiyano. In other words, may sinasabing Espiritu Santo na dapat nating paniwalaan. Pero kung minsan ang pagtingin ng isang kapatid sa mga bagay na yon ay hindi naayon sa sinasabi ng Espiritu Santo, meron siya sariling pananaw. Not necessarily tama o hindi. Makikita natin mamaya yan. Itong matters of conscience or faith are not necessarily revealed by the Holy Spirit. Hindi ito necessarily pinahayag ng Espiritu Santo, kaya niya pinaniniwalaan. So in other words, dito po sa bahaging ito na ating pinag-aaralan, ano yung weak in faith? Who are those who are weak in faith, not weak in the faith? Makikita natin at bigyan natin ng pansin, mga kapatid. Weak in faith, kanya. Among the Jews who became Christians, mayroong mga kapatid na Hudyo na may kahinaan sa kailang pagtingin sa mga bagay na pagkain. Tandaan natin na mga Hudyo ay nasanay sa kailang sariling pagkain. Mayroong itinuturing na malinis at maraming pagkain sa Old Testament na mababasa na sa Leviticus, di ba? Hindi na kinakain ng mga bagay na marumi. Now, itatranslate natin yan sa sitwasyon sa Rome. May mga bagay na pinagbibili sa palengke na mga karne. Ngayon, hindi sila taliya kung saan galing yung karne yun. Galing ba yung karne yun sa mga malinis na hayop na tinuturing o maluming hayop na tinuturing sa Old Testament? Maliban pa doon, paano paraan ng paglilinis ng mga karne yun? Dahil mayroong paraan ng paglilinis sa karne sa Old Testament. Tama ba ang paraan ng paglilinis sa mga karne yun? Itong mga Hudyong ito, sila nasanay sa ganung pagkain. Tandaan natin, from generation to generation ang pagkain nila. So nasanay sila doon. So anything na hindi ganon, hindi nakakainin. Sapagkat ang kailang paniniwala, sa kailang personal na paniniwala, na hindi naman sinasabi ng Panginoon, kailangan pa rin silang manatili doon sa kailang nakaugalian na pagkain. Yung malinis na hayop lang, kailang kakainin. At ito nililinisin sa tamang paraan. Yun ang mahinang kapatid.
Dahil hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Later on, makikita natin na in regards to pagkain, sabi nga po sa Acts chapter 10, wala nang tinuturing na marumi ang Panginoon. But having said that, kung hindi ka pa rin kakain sa iniisip mong marumi, hindi ka nagkakasala sa Diyos. Mamaya, patutunayan natin yan. Sino yung malakas na Kristiyanong Hudyo? Yung naniniwala na wala nang ganong klaseng pagkakaiba ng marumi at malinis. So, makakainin ng lahat ng mga bagay na kakainin nila. Without regards kung ito yung maruming karne o malis na karne, naniniwala sila na nililisin ng Diyos ang lahat ng laman o karne. Yun sa parte ng mga Hudyo. Sa parte ng mga Gentiles, sino yung mahinang kapatid? Ito yung kapatid na mayroon pa rin budhi ng mga Diyosan. In other words, sa kanyang paniniwala, lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa mga Diyos-Diyosan ay kasalanan. So, hindi niya kakainin ang mga bagay na iniyan sa templo ng Diyos-Diyosan at ipinagbibili sa mga palengke, hindi niya kakainin yun. Bakit? Para sa kanya, hindi niya pwedeng kainin yun dahil sa kanyang paniniwala, kasalanan yun. Kaya hindi niya kakainin. So, say, mahina ang kanyang pananampalataya sa bagay na yun. Not necessarily mali siya. Kung hindi siya kakain doon sa mga pagkain na iniyain sa mga Diyos, hindi siya nagkakasala sa Diyos. Makikita natin yan. Kung kakain siya, hindi na siya nagkakasala sa Diyos. Dahil ang mga idolo ay walang anuman. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 8. So itong mga mahihinang mga hintil na mga Kristiyano ay hindi na bibilhin, hindi na kakainin yung anumang pinagbibili sa palengke. Dahil di sila tiyak, baka yung galing sa templo ng Diyos, hindi natin kakainin niya. So anong kakainin nila? Gulay. Ganon din mga Hudyo, na hindi naniniwala doon kumarumi o malinis na hayop ang pinanggalingan ng karne sa palengke. So hindi sila bibili ng karne, kakailang sila ng gulay. So both sides of the equation, mga Hudyo at mga Gentiles, meron silang problema. At meron din cross problem between Gentiles and Hudyo. Yung mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa Diyos. So, sa kailang paning, pwede natin kainin yung anumang pinagbibili sa palengke. Ito yung mga malalakas na meron tamang pananaw sa pagkain. Pero may mga Gentiles, hindi pwede kasi baka yan ay iniyan sa Diyos. So, ito yung konteksto ng mga pagkakaiba sa kalat na ito. They are matters of personal opinion, personal conscience. Hindi ito mga bagay na itinuturo o pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga makikita natin, nagkakaroon siya ng pagkakaiba. Ang sabi ni Pablo, huwag kayo magkaroon ng paghahatol sa isa't isa. Dahil ang mga nagpagkakaiba sa kabanatang ito ay mga bagay na hindi masama. Bakit? Kung sabi niya, makita natin, ngunit ang mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo kanya. Hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. May kanya-kanya silang kuro-kuro sa mga bagay. So huwag kayong mag-away doon kanina Apostle, tanggapin nyo isa't isa. So in other words, ang mga bagay na pinag-uusapan dito ay mga bagay na hindi kasalanan. Dahil kung ang isang kapatid ay gumagawa ng pagkakasala, hindi mo siya pwedeng tanggapin. Pero sabi niya, tanggapin nyo kanya. So hindi siya nagkakasala. Di ba? Yung makikita natin. So sa kabanatang ito, ano man ang kailang pinaniniwala sa pagkain, hindi sila nagkakasala sa Diyos. Kasi tanggapin nyo kanya eh. Paano mo tatanggapin sa kapatid na nagkakasala? Hindi pwede yan. Kung ito'y matters of doctrine at ang kapatid ay may maling pananampalataya, hindi mo siya pwede tanggapin. So yung salitang mahina rito ay mga bagay na paniniwala ng ibang mga kapatid na hindi nila kayo tanggapin yung katotohanan na sinasabi ng Diyos dahil sa ganong malakas na opinyon sa mga bagay. Makitignan po natin. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Tingnan sa verse 2. May taong naniniwala, ito'y Kristiyano, may taong naniniwala na makakakain ng lahat ng mga bagay. Yun ang malakas ng puti. Ngunit, ang mga mahina ay kumakain ng mga gulay. Yun ang mahinang mga kapatid. Hindi sila mahina sa kahulugan na mali sila. Hindi. Meron pa rin silang mga bagay na hindi nila matanggap. Yung nga sinasabi dito, yung pagtungkol sa pagkain. Yung mga ibang mga Gentiles,
Kung titingnan natin ng mga hintil, dahil meron pa rin silang matinding matinding pagtingin na anumang bagay na may kaugnayan sa mga idols ay kasalanan, so hindi nila kakainin ang mga bagay na pinagbibili sa palengke. Baka sakali kaya na ito'y galing sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosa. So hindi sila kakain doon. So anong kakain nila? Kakain lang sila ng gulay. To be safe kanila, baka naman kanya inihain sa Diyos-Diyosa niya. Ngayon, makikita na sa talatang ito, meron silang pagkakaiba. Yung isa, pwede natin kainin ng lahat ng mga bagay. Kasi nilinisan ng Diyos ang lahat ng pagkain. Yung iba naman, hindi kanya. Baka inihain sa Diyos niyan. So, hindi ko kakainin yan. Yung mga Hudyo naman na mahina, baka naman galing sa maraming hayop yan. Hindi rin namin pwedeng kainin yan. Ganyan. So, anong kakain niya? Gulay, para tayo safe. Kanya na. Sa verse 3, huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain. In other words, yung kumakain ng lahat ng mga bagay na pinagbibili sa palengke, huwag niyang hamakin kanya hindi kumakain sa mga bagay pinagbibili sa palengke. Huwag mong hamakin kanya. Do not judge, sabi niya. Iba yung makita na, basahin na sa English. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. At pansinin natin ang mga bagay na pinag-uusapan nito, hindi sila matters of the church. They are matters of individual. Walang binabagin na church dito. Mga individual. Makita natin. Let not him who eats, yung naniniwala pwedeng kain ng lahat ng mga bagay, despise him who doesn't eat. Huwag mong hamakin kanya. And let not him who does not eat judge him who eats. Huwag sabihin ng kapatid na, hindi pwedeng kainin yan. Ba't mo kinakain yan? Nagkakasala ka. Hindi pwede. Huwag mong gawin yan, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat tinanggap siya ng Diyos. In other words, yung kumakain, tinanggap siya ng Diyos. Yung hindi kumakain, tinanggap rin siya ng Diyos. So in other words, hindi sila nagkakasalang pareho. Di ba? Ibig sabihin, hindi tinitignan ng Diyos ang bagay nito na mahalaga. Sapagkat dito sa pananampalatayang ipinahayag ng Espiritu Santo kanya. Hindi sinasabi ng Espiritu Santo na nagkakasala ka kung hindi mo kainin yung pinagbibili sa palengke, kanya. O nagkakasala pag kinain mo yung pinagbibili sa palengke. Sinasabi ka ng Espiritu Santo. So ito yung kalayaan ng isang kapatid kung anong kakainin niya o hindi niya kakainin. Yung mga Hudyo, kakain gulay, kaya baka naman yung pagkain na yan, yung gulay, yung karne na yan, marami. Galing sa maraming hayop yan, hindi ko kakainin niya. Kakain lang ng gulay. Hindi siya nagkakasala. Tinatanggap siya ng Panginoon. Yun naman kumakain lahat ng mga bagay, dahil sa paniniwala lahat ng mga bagay nililisan ng Diyos, tinatanggap siya ng Diyos. So in other words, parang sila din nagkakasala. So tinatanggap siya ng Diyos. So ano sa tingin nyo? Kaya sinabi ni Pablo, tanggapin mo siya. Bakit? Sapagkat tinatanggap siya ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng hatulan ganyan. Dahil tinatanggap siya ng Diyos. Hindi sinasabi niya sa nagkakasaling kapatid niya. Wala siya sinasabing gano'n. Kaya kumakain ka, hindi ka kumakain ka, hindi ka nagkakasala. Di ba yung malinaw sinasabi rito? So sa pagkakataon na ito, kung ano man ang paniniwala ng bawat isa, hindi sila nagkakasala sa Diyos. Sapagkat tinatanggap sila ng Diyos. Kaya kumakain sila o hindi kumakain, pareho silang tinatanggap ng Diyos. Kaya, may karapatan ka ba nga niyang hatulan mo yan? Yan ay lingkod ng Diyos. Hindi mo yan lingkod kanya. Kung ang kanyang Panginoon, tinatanggap siya, na hindi siya nagkakasala, sino ka na hatulan mo siya kanya? Yun ang point do. So, mga bagay na pinag-uusapan rito, hindi sila kasalanan. Kaya kumakain ka, hindi ka kumakain, hindi ka nagkakasala sa Diyos kanya. Nakukuha natin ng point. So, ito yung mga bagay na hindi kasalanan sa kanyang sarili. Kaya, bakit mo siya hatulan kanya? Yung kumakain, lingkod siya ng Diyos. Yung hindi kumakain, lingkod siya ng Diyos. Pareho sila niligtas ng Diyos kanya. Dahil pareho sila sumunod sa Ebanghelyo. Ngayon, hindi sila ay nahatulan ng Diyos na nagkakasala. Ngayon, anong karapatan mga tulan siya na nagkakasala siya? Dahil iba ang kanyang paningin sa iyo sa mga bagay na ito. May makikita niyo?
Pag ang pinag-uusapan natin ay matters of doctrine, the doctrine of Christ, hindi kayo pwede magkaiba. Dahil kung hindi aral ni Kristo ang dala mo, hindi ka pwede tanggapin. Kasi sa pagkakataon nito, kailangan mo siya tanggapin. So hindi siya lumalabag sa aral ni Kristo, di ba? Dahil kung lumalabag sa aral ni Kristo, hindi mo siya pwede tanggapin. So hindi sila lumalabag sa aral ni Kristo. Hindi sila inaatulan ng Diyos. God doesn't condemn them. So ikaw, na lingkod rin ng Panginoon, at di ka Panginoon ng mga lingkod ng Panginoon na ito, hindi mo sila pwedeng atulan kanya. Hindi mo pwede sabihin, nagkakasala kasi ayaw mo kumain lang ng tamang bagay. Hindi mo pwede sabihin nyo. Hindi mo rin pwede sabihin kung hindi ka kumakain, magkakasala kasi kinakain mo lang ng mga bagay. Hindi mo pwede sabihin nyo. Bakit? Dahil hindi sinatulan ng Diyos. Tinatanggap siya ng Diyos. So dito sa bahaging makikita natin ito, walang inahatulan ng Diyos. Walang sinasabi si Pablo, nagkakasala ka, walang nagkakasala dito. Meron lang, pwede sila magkasala pag lumabag sila doon sa kailang personal na pananaw sa mga bagay nito. Mamaya, titignan po natin yan. Sa verse 5, yung mga Hudyo, tandaan po natin, sa mahabang panahon, sila po ay tumitingin sa ilang mga araw, especially yung Sabbath day. So may mga Hudyo kahit Kristiyano na sila, maaaring pag-araw ng Sabado, nagpapahinga sila. May mga Hudyo naman na hindi. Dahil para sa kanila, pare-pareho lang itong mga bagay. Ito ba may kaunahan sa birthday? Wala. Wala namang birthday pinag-uusapan dito. Ito yung mga bagay nung panahon na yon sa Rome. Sa pagitan ng mga Kristiyano sa Rome. Tingnan ninyo. Verse 5. May tao nagpapahalaga sa isang araw na higit kaysa sa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Pare-pareho lang araw sa kanila. Ayaw mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ito po yung napakahalagang punto ng kabanatang ito. Saan nanggagaling yung kailang pananaw? Ito yung nanggagaling sa kailang sariling kaisipan. Kaya nga sabi niya, let each one be persuaded in his own mind. Let each be fully convinced in his own mind sa mga bagay na ito. So kung ikaw ay kumbinsido na kailangan magpahinga sa Sabat, okay lang, sabi ng Diyos. Kung ikaw ay kumbinsido na pareho-pareho lang lahat ng mga araw na yan, kanya, okay lang yun. Kung yan ang iyong nakikitang gusto mong gawin. So ito yung nanggagaling sa iyong kaisipan. Hindi nanggagaling sa kaisipan ng ating Panginoon. Kung ito'y pagkakaiba sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo, o ito'y mga bagay na may kaugnayan sa katotohanan ng ipinahayag ng Espiritu Santo, hindi tayo pwede magkaiba. We have to be one. Ang ating pananampalataya ay nanggagaling sa beginig sa salita ni Kristo. Pag ito'y galing sa salita ni Kristo, hindi tayo pwede magkaiba. In other words, itong mga bagay na ito, hindi galing sa salita ng ating Panginoon. Ito'y galing sa kaisipan ng Kristiyano, sa kanyang paningin sa mga pagkain, at sa kanyang paningin sa mga araw. Yan ang pinag-uusapan dito, di ba? Kung kumbinsido siya kung anong gagawin niya sa mga bagay na yon, dapat yun ang kanyang gawin. Sabi ni Pablo, let each be fully convinced in his own mind. Kapag ito'y matters of doctrine, kailangan tayo sumunod. Whether you are convinced or not. Sapagkat yun ang totoo. Ibig sabihin, kahit hindi ka kumbinsido sa iyong kaisipan, kung yan ang katotohanan, kailangan mo tanggapin. Pero dito kanya, hindi galing sa kaisipan ng tao. Galing sa kanyang sariling kaisipan. Pero dito po sa mga bagay na pinag-uusapan sa Romans 14 are things of one's personal conviction. Ito galing sa iyong sariling paniniwala sa mga bagay na pinag-uusapan. Tungkol sa pagkain o di pagkain ng pagkain, o sa pagtingin ng isang araw na mahalaga kaysa iba, o parehong pagtingin ng mga araw pareho-pareho. Yan ang pinag-uusapan dito, di ba? So kung ano man ang iyong pinaniniwalaan dyan, kailangan kang kumbinsido sa iyong kaisipan na yun ang totoo kanya. So ito'y galing sa kaisipan ng tao. One's personal conviction, ganyan. Hindi ang kaisipan ni Kristo. Dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, binabagit po ni Pablo, sabi niya, kami, nasa amin ang kaisipan ni Kristo.
Sayin po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Sapagkat sino nakakaalam ng pag-isod ng Panginoon upang siya'y turuan niya. Pag hindi natin lang kaisipan ng Panginoon, sabi ni Paul, para turuan mo ang Panginoon. Subalit nasa amin ang pag-isip ng Kristo. Anong ibig sabihin nun? Nasa amin ang itinuturo ng Panginoon. Yan ang kaisipan ng ating Panginoon. Pero hindi kaisipan ng tao. Let it be fully convinced in his own mind. So ito yung mga bagay na galing sa konbiksyon ng isang tao. Sa mga bagay na pinag-uusapan dito, di ba? So sana makita natin. Let it be fully convinced in his own mind. So verse 6, he who observes the day, observes it to the Lord. Kung ang isang Gudyo naging Kristiyano sa kanyang paningin, kailangan sa magpingasal ng Sabat dahil ng kanyang nakasanayan sa mahabang panahon, he observes it for the Lord. Tinatanggap ng Panginoon niya. Pero kung and he would also observe the day, yung mga Hudyo, particularly, na naging mga Kristiyano, na hindi na nag-observe ng Sabbath, to the Lord, he doesn't observe it kanya. Tatanggapin ng Panginoon yung kanya. He who eats to the Lord. Kung ikay naniniwala, pwede mong kain lahat ng mga bagay, ito'y kinakain mo sa Panginoon kanya. For he gives God thanks. And he who doesn't eat, kung hindi naniniwala, pwede mong kain lahat ng mga bagay dahil sa yung agam-agam, na baka ikay magkasala nga mo, to the Lord he doesn't eat. And give God thanks. So, ibig sabihin, kaya kumakain ka kanya, hindi ka kumakain ka sa Panginoon, hindi ka kumakain sa Panginoon kanya. Ino-observe mo yung isang araw, ino-observe ito sa Panginoon kanya. Kung hindi mo ino-observe, hindi mo ito ino-observe sa Panginoon. So, hindi siya nagkakasala sa Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa ating Panginoon. Ito yung mga bagay na hindi kasalanan. Ito yung mga bagay na hindi mahalaga sa Panginoon. Ito yung mahalaga sa isang tao, hindi mahalaga sa Panginoon kanya. Ano sinasabi ni Pablo? Kung ang mga bagay na pinagkakaiba sa mga bagay na ito, pagtingin, pagkain, at di pagkain, pag-observe ng araw, di pag-observe ng araw, sabi niya, huwag kayong magkagulo. Sapagkat pareho kayong tinatanggap ng Panginoon. Huwag niyo ngatulan ng isa't isa, dahil pareho kayong tinatanggap ng Panginoon, at hindi kayo inaatulan ng Panginoon. Kaya kumakain ka, hindi ka kumakain. May kinag-observe ng isang araw, hindi ka na-observe ng isang araw kanya. Hindi kayo nakatulan ng Panginoon. So wala kang karapatang atulan mo yung kapatid na may pagkakaiba sa'yo sa mga bagay na ito kanya. Hindi ba yun sinasabi nito ni Apostle Paul? Tuloy po natin. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord. And if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For to this end Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. Hindi pinag-uusapan nito na tayo nabubuhay para sa iyong kapatid. Hindi yan sinasabi ni Pablo. Tayo nabubuhay at namamatay para sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon kanya ay Panginoon ng patay at ng buhay. So, yung sinutuloy ni Pablo, because you belong to the Lord, therefore we obey the Lord. Kung anong sinasabi niya sa mga bagay na ito. Kung sinasabi ng Panginoon, huwag kayo mag-atulan sa isa't isa sa mga bagay na ito kanya, tayo sa Panginoon kanya, so huwag tayo mag-atulan sa mga bagay na ito kanya. Yun ang sinasabi niya. Dahil tayo mamamatay at mabubuhay para sa Panginoon. In other words, yung mga pagkakaiba dito, hindi pa mga bagay na pagkakaiba sa araw. Mamaya makikita natin yan. Ang tinuturo ni Pablo rito, kung itinuturo ng Panginoon na sa mga bagay na pinagkakaiba, na pinag-uusapan sa kabanatang ito, ay ito yung mga bagay na yung kalayaan. At sa mga tweed, ang mga Kristiyano, hindi kayo dapat magkatulan sa isa't isa. Dahil ito'y pareho-pareho niyong kalayaang gawin, kanya. Kung naniniwala ka na hindi ka pwedeng kumain ng lahat ng mga bagay na pinagbibili sa palengke, that's your liberty, kanya. Hindi ka nagkakasal ng Panginoon. Pero kayo naniniwala, pwede mo kain lahat ng mga bagay sa palengke, that's your liberty. Hindi ka nagkakasala sa Panginoon. So pareho, hindi nagkakasala, kanya.
Pareho kayong tinatanggap ng Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya kung naniniwala kayo na kayo nabubuhay at mamatay para sa Panginoon, gagawin nyo kayo. You have to obey the Lord on these things, sa mga bagay na pinagkakaibahan sa bagay na ito. Ngayon ba? Pagbuhay tayo sa Panginoon. Pag namatay tayo sa Panginoon. We cannot make decision apart from the Lord's decision. Kung sinasabi ng Panginoon, huwag kayo maghatulan sa mga bagay na ito, huwag sila maghatulan sa mga bagay na ito. Sapagkat tayo sa Panginoon. Kung ano ang kalooban ng Panginoon sa mga bagay na ito, yun ang ating gagawin. Kung sinasabi, kakaiba kayo sa mga bagay ng mga pagkain kanya, nagkakaiba kayo sa mga bagay ng mga araw kanya, huwag kayong magkaroon ng problema kanya. Sapagkat tinatanggap sila ng Panginoon. Sa kayo lang pagkakaiba. Ngayon, kung pupunta tayo sa John 17, ang sinasabi ng Panginoon, sila ay magkaisa. Sa mga aral na itinuro ng mga apostol. So ito yung mga bagay na ito, hindi ito itinuturo ng mga apostol. Ito yung galing sa personal na kaisipan ng mga tao sa mga bagay na tungkol sa pagkain at sa mga bagay na may tungkol sa pag-obserba ng mga araw, although merong kaugnayan sa mga bagay na spiritual. Bakit? Kasi Christian sila eh. Kaya lang, dahil sa pagkakaiba sa pinanggalingan, sa pagkakaiba ng pananaw sa mga bagay nito, kaya nagkakaroon sila ng problema. Pero ito yung mga bagay na hindi kasalanan sa harapan ng Diyos. Ginanin ninyo, why do you judge your brother? Sa mga bagay na pinag-uusapan, tanda, hindi mo pwedeng gamitin ang verse 10 na apart from the context. Hindi ito tumutukoy sa lahat ng mga bagay. Dahil sa mga ibang bagay, pwede natin atulan ng isang kapatid. Kung siya nagkakasala sa Diyos, pwede natin siyang atulan. Di ba? Pero sa pagkakano ito, hindi kayo pwede umatulungan niya. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Sapagkat siya ang Panginoon. So, let each of us shall give account of himself to God. Tayo harap sa luklukan ng katulad ng Diyos. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. In other words, kung nakikita mong kapatid na meron siyang personal na pananaw na hindi niya pwedeng kainin ng lahat ng mga bagay na pinagbibili siya pala, huwag siyang pilitin. Pabayaan mo siya. Karapatan niya yun. Hindi siya nagkakasala sa Diyos. Pwede mo siyang turuan. Brad, okay naman kainin niya. Pero huwag siyang pilitin. Huwag mo siyang pilitin na gawin ng isang bagay na laban sa kanyang konsyensya. Later, makikita natin siya nagkakasala. O kaya, kakainin niya yung mga bagay na sinasabi pwedeng kainin kahit labag sa kanyang pananaw. Yun ay stumbling block. Nagkakasala yung kapatid na yun dahil siya lumabag sa kanyang paniniwala. Nagkakasala ka rin dahil pinilit mo siya sa mga bagay na hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Ito yung mga bagay na kalayaan, yung makikita natin na pwedeng gawin ng isang kapatid. Pero pag nagkaasalang isang kapatid, when a brother sins, we need to judge him. Naalala natin sa 1 Corinthians chapter 5? Inatulan nila yung kapatid na nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Bakit? Because it's sin. So hindi pwedeng gamitin ng Romans 14 sa bagay na yun. Dahil dito, hindi mo siya pwedeng atulan. So yung pagkakaiba ng mga kapatid, sa Romans 14, yung mga bagay na hindi mo pwedeng atulan. Dahil di sila ay nakatulan ng Diyos na nagkakasala. Yun ang sinasabi rito. Pero pag nagkasala isang kapatid, hahatulan mo. Kapag ang isang kapatid nagtuturo ng malingar, hahatulan mo. He is going beyond the doctrine of Christ. Hindi mo siya pwedeng tanggapin. Pero ito, kailangan mo siyang tanggapin. Hindi mo siya pwedeng hatulan. Hindi ka pwedeng mapuot sa kanya. Sapagkat sa amin, tanggapin niyo siya kanya, sabi ng Panginoon. Tanggapin niyo isa't isa kanya. Huwag kayo magbigay ng dahilan ng pagkakatisod sa mga bagay na ito kanya. So by necessary inference, ang mga bagay na pinag-uusapan nito ay hindi mga bagay na kasalanan sa kanilang sarili. Because if they are sinful, we should judge that they are sinning. Di ba? Sabi niyo, huwag kayong atulan kanya. So hindi sila nagkakasala. So yung mga bagay na pinag-uusapan nito,
Kung gagawin mo, dahil yun ang pananaw mo, hindi ka nagkakasala. Kung hindi mo gagawin, dahil yun ang pananaw mo, hindi ka nagkakasala. Pero hindi ito bagay, hindi ito mga bagay na kasalanan. O hindi ito mga bagay na lumalabag sa aral ng ating Panginoon. Dahil kung hindi, tulad natin sila. In other words, kung hindi mo pakikinggan ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito, tandaan natin. Kung halimbawa, inahatulan mo yung hindi ka makakain, mga kapatid, anong klaseng kaisipan meron ka, nagkakasala ka sa Diyos. Sasagutin mo yan sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. Bakit mo ginawa yung sabi ng Panginoon? Kung hindi ka sinahatulan, ba't mo siya natulan? So sabi, huwag niyo matulan ang inyong kapatid sa mga bagay na ito. Sabi niya Apostle Paul. Sa verse 14, tingnan ninyo. I know and I am convinced by the Lord, as far as Paul is concerned, Jesus, that there is nothing unclean of itself. Ano yun? Tungkol sa pagkain. Walang marumi sa anumang pagkain kanya. Doon po sa Acts chapter 10, nung nagpakita ng pangitain kay Apostle Peter ang Panginoon, di ba nagkaroon ng kumot at andun lahat ang uri ng mga hayop? Basahin natin. Sa verse 12. O sa Gawa chapter 10, dito po sa verse 11, at nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa, tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa apat na sulok. Naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa impapawid. Dumating sa kanyang isang tinig, tumindig ka Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na maramit karamalduman sapagkat sa isang Hudyo. Muling dumating sa kanyang tinig ng ikalawang pagkakataon, ang ninilis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad bumalik pataas sa langit. So, bakit sinabi ng Panginoon yun? Although ginamit niya itong reference sa pagkain, totoo yun. Wala lang maraming pagkain, sabi ng Panginoon. Pero ang application nito ay sa mga Gentiles. Huwag mong sabihin marami ang mga Hentil, kanya. Kaya nga sila ay meron ng karapatan na maligtas at mabilang sa kari ng Diyos. So ang katotohanan, walang maraming pagkain. But, kung isang Hudyo na may mahinang may paniniwala na hindi niya pwedeng kainin ang itinuturing na marami na nakasanayan niya, yun ay marami sa kanya. So, hindi niya kakainin niyo. Hindi siya nagkakasala. Kung katulad naman ni Apostle Paul ng lahat ng mga bagay malinis sa kanya, so pwede niya kainin lahat ng mga bagay, hindi rin siya nagkakasala. Yun ang tama. Kaya lang, hindi lahat ng mga kapatid naniniwala doon o kaya nilang gawin nyo sa kailang kasalukuyang antas ng kailang paniniwala. So, wag mo kanyang pilitin kanya. Sapagkat pagkain lang yan. Na hindi dapat ang isang kapatid ay matisyo dahil sa pagkain lang, kanya. Pagkain lang yan eh. In other words, kung anong kakainin mo, walang pakialam ang Diyos. Kung naman ang hindi mo kakainin, wala rin pakialam ang Diyos. Nasa sa iyo. Kung tinuturing marumi ang isang pagkain, di wag mong kainin. Hindi ka nagkakasala sa Diyos. So, pinakikita nito sa larangan ng pagkain, yung pagkakaiba na binigay ni Moises tungkol sa marami at malinis sa pagkain, ay hindi na pinag-uutos ng Panginoong Diyos. Dahil nilinis niya ang lahat ng mga pagkain. Pero, despite this, may Hudyo na hindi pa rin niya matatanggap yun. Para sa kanya, nakasanayan niya na may maruming hayop at may malinis na hayop. So, hindi pa rin niya kainin yung maraming hayop. So, hindi siya nagkakasala sa Diyos. Kung tinuturing, marami pa rin yung mga hayop na yon, so, hindi wag siyang kumain ng mga maraming hayop na yon. Hindi siya nagkakasala sa Diyos. Pero kung paningin ng isang Hudyo Kristiyano, malinis ng lahat ng mga pagkain, pwede ko nang kainin lahat yan, hindi rin siya nagkakasala sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumabag sa iyong konsyensya sa mga bagay na ito kanya. Kung naniniwala kang maraming pa yun, huwag mong kainin. Kung naniniwala kang malinis na lahat yan, hindi kainin mo. Yun na sinasabi ni Apostle Paul kanya.
Diba? In terms of the Gentiles. Yung hintil ng mga Kristiyano, ayaw pa rin lang kumain ng mga pagkain niyan sa Diyos na pinagbibili sa palengke. Pwede nga silang turuan. Hindi, pwede mo lang kainin yan, Brad. Kung tutuusin, dahil nilinis ng Panginoon yan. Pwede na sila pwedeng pilitin laban sa kailang konsensya kanya. Kasi meron pong example dito na modern example nito. May isang kapatid na naging Kristiyano. Galing siya sa isang parang sabadistang pananampalataya na pwedeng kumain ng baboy. So, hanggang ngayon, hindi siya kumakain ng baboy. Nagkakasala ba siya sa Diyos? Hindi. Kailangan mo natin pilitin kumain ka ng baboy, kapatid. Kristiyano ka na eh. Nilinis siya ng Diyos yan. Hindi rin. Pabayaan mo siyang kumain ng baboy. Basta hindi ka rin niya hinahamak kung kumain ka ng baboy. Wala kayong problema. Pero kung sabi niya, bakit kayo kumakain ng baboy? Hindi ba niyo lang marumi yan? Kakasala kayo sa Diyos. Ba nagkakasala siya? Dahil hindi sinasabi ng Diyos yun. Yung nakita natin kanina, tanggapin yung isa't isa kanya. Huwag kayo maghatulan sa isa't isa sa mga bagay na ito kanya. Ngayon, problema, kung pinilit mo siya. Yet if your brother's grieved because of your food, kanya, pinilit mo siya. O kaya, pinakita mo sa kanya, tignan mo kaya, pwede kong kainin yan. Hindi ka na lumalakad kanya sa pag-ibig. You are not walking in love. So rito, ang pinairal dito ay hindi po yung sinasabi sa 2 John 9-11. Huwag mong tanggapin ganyan dahil nagtuturo sa mali. Hindi yan ang pinairal dito. Pinairal dito, intindihin mo yung kapatid. Ganyan. Huwag mo siyang pilitin. Kung hindi niya kayang kainin niyo, huwag mo siyang pilitin. Ganyan. Yan ang pagmamahal mo sa kanya. Pagtiisan mo na lang, huwag mo siyang pilitin. Ganyan. Kung hindi niya kayang gawin. Do not destroy with your food the one for whom Christ died. Hindi ka namatay para sa tao yan. Si Kristo namatay para sa kanya. So therefore, do not let your good be spoken of as evil. Let me sabihin, Ibig sabihin, yung pagkain mo ng lahat ng mga bagay, mabuti yun. Hindi masama yun eh. Pero kung pinipilit mong isang kapatid na maging katulad kanya, kaya kahit hindi niya kayang tanggapin sa panahon na yon, ikaw ay pinalumbay mo siya. Pinalumbay mo siya. Ibig sabihin, masasabihin niya, yung kapatid na yung kanya, maling ginagawa niya. Pero wala kang ginagawang masama dahil kayo kumakain ng pagkain na sinasabi nila sa mabuti. Pero pinilit mo yung kapatid at siya nalumbay kanya, yung impluwensya mo sa kapatid ng wala. Hindi na magandang pagtingin sa iyo ng kapatid. Dahil pinilit mo siya. Ano sinasabi rito ni Apostle Paul? Sa verse 15, ito'y connected actually sa verse 30. Basahin po natin yung verse 30. Romans chapter 14, ano po? Ito ang makikita natin. Ito ang verse 13. Huwag tayong umatol sa isa't isa, kundi pa siya na huwag maglagay ng batong kapipisunan o lambalaki sa daan ng kanyang kapatid. Kanya. Huwag ka maglagay ng isang bagay na matitiso ng iyong kapatid. Hindi siya kumakain, pabayaan mo siya. Huwag mo siyang pilitin. Meron pong modern na example po rito, yung pagkain o di pagkain ng balot. Naman, bakit papaliwalag natin? May mga kapatid na hindi naniniwalang pwede kumain ng balot. Babayaan mo siya. Hindi ka na mamamatay kung hindi ka kakain ng balot. Di ba? May mga kapatid na makain ng balot dahil sa kanilang paningin, walang kaunay sa dugo. Kung titignan natin, mamaya, tama yung may walang kaunay sa dugong balot. Pero hindi lahat ng kapatid kahit tanggapin nyo. Meron pa rin kanyang kaunay sa dugo niya. Yan ay isang modern example ng Romans 14. Bahid din ay larangan ng pagkain. Pagtagan po natin. Halimbawa, sa isang halimbawa na may kaunay sa mga bagay pinag-uusapan rito, yung pagkain mo ng isang pagkain iniyain sa Diyos-Diyosan, pero pinagbibili sa palengke, nagbibigay ng pananaw isang kapatid na hindi naniniwala doon na ikaw ay kumakain para sa karangalan ng isang Diyos-Diyosan. In other words, tinisod mo siya. Bagamat wala kang ginawang masama. Kasi pwede mo naman kainin yun.
Pero may isang kapatid na alam mo na hindi niya kayang gawin yon, hindi niya kayang tanggapin sa pagkakataon na yon. Huwag mo siyang pilitin. Huwag ka na lang kumain for the sake ng kapatid na yon. Kaysa sa matisod. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, ito'y magkahawig. Lahat ng mga bagay matuwid, ito po hindi tamang salin. Baligtad, lahat ng mga bagay na matuwid, ganyan. Hindi lahat ng bagay, hindi naman lahat ng bagay matuwid eh. May mga bagay na matuwid na pwede mong gawin, yan ang sinasabi niya. Ngunit hindi lahat ng bagay makakabuti. In other words, kahit may kalayaan mong gawin ang isang bagay, hindi ka nagkakasala. Kung hindi ito makakabuti, anong gagawin? Huwag mo lang gawin. Lahat ng mga bagay matuwid, o lahat ng mga bagay na matuwid, ganyan. Ngunit hindi lahat ng mga bagay makapagpapatibay. So, meron kang kalayaan, kainin mo isang pagkain, dahil hindi malinis, ayon sa Diyos. Pero ito'y kalayaan mo. Pero hindi ito makapagpapatibay sa pananampalataya ng iyong kapatid na taliwas sa iyong paniniwala na sa kanya may mga pagkain na hindi niya pwedeng kainin. So kahit may kalayaan ka pang kumain ng lahat ng mga bagay, hindi makakapagtibay sa iyong kapatid. So huwag mo nang gawin, kanya. For the sake ng iyong kapatid. Wala mawawala sa iyo. Nakikita natin susunod na lata. Ang pagkakariyan ng Diyos ay walang kaugnayan sa pagkain at pag-inom. In other words, sinabi natin drinking, hindi ito pinag-uusapin nakakalasing. Yung kaharian ng Diyos, walang kaugnayan sa pagkain at pag-inom. Pag tayo kumakain, tayo umiinom. Okay, tubig ang iniinom mo, soft drinks. Hindi yung alak, bawal yun. Hindi yan ang mahalaga kanya sa kaharian ng Diyos. Bakit kanya palulumbayin mo yung kapatid dahil lang sa pagkain kanya? Hindi yan ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. In other words, kahit ano pang kainin mo, walang pakialam ng Diyos. Huwag ka lang kumain ng dugo dahil pinagbabawal niya. Di pagkain yun, tinutuloy ng Diyos, pwede natin kainin. So hindi kasama dugo dito, yan ay aral, yan ay doktrina na pinagbabawal ng Diyos. Ito yung mga bagay na pagkain na pwede mong kainin kanya. At inumin na pwede mong inumin. Hindi nang mahalaga kanya. Hindi yan magliligtas sa iyo sa kaharian ng Diyos. Kung naman ang yung kinakain, hindi mo kinakain. Hindi magliligtas sa iyo kanya. Walang kaugnayan sa iyong kaligtasan. Halimbawa, sa iba-ibang kultura sa Pilipinas, ano po? Meron tayong kanya-kanyang pagkain. Naalala ko po noon sa Pagudpud once upon a time, may kasama ko yung mga kapatid ng mga Ilocano, sila nagkatay ng kalding. So, ang ginagawa nila, para bang sinaliban lang yung kalding, nang mawala na yung balahibo, so kinatay na nila, at sinimula lang kainin. Hindi ako sanay doon. Kami, lahat linuluto namin. So sabi, no-offer ako kumain, kaya ko makako. Huwag niyo ako pilitin. Sabi ko, Romans 14. Pwede niyo kainin yan, wala akong problema doon. Pero huwag niyo akong pilitin, hindi ko makakain yan. Yun ay isang aplikasyon, no? May mga Amerikano na hindi pwedeng kumain ng karne ng aso. Huwag mong pilitin. At huwag mong magkatay ng aso harapan niya. Dahil hindi yan ang kaharian ng Diyos. Kaya ano yun? But righteousness. Ang ibig sabihin ng righteousness, ikaw ay nasa tama. Being in the right. Yun ang ibig sabihin, no? So, ang tamang bagay na gagawin mo tingil sa mga pagkakaiba na pinag-uusapan sa kabanatang ito, ay huwag mga tulan yung mga kapatid na may pagkakaiba sa iyo sa mga bagay na ito kanya. Yun ang tamang gawin. Yun ang mahalaga kanya. Kaya nga hindi kayo pinainutosan ng Diyos magkatulong sa isa't isa sa mga bagay na pagkakaiba sa kabanatang ito kanya. Dahil hindi tama yun. Ang tama, tanggapin yung isa't isa kanya. Kung titignan natin ang 2 John na, hindi na sinasabi niya. Kaya nga makikita na iba yung pagkakaiba na pinag-uusapan sa Romans 14, iba yung pagkakaiba na pinag-uusapan sa 2 John 9. Sa 2 John 9, ikay lumaalis sa araw ni Kristo. Hindi ka lumalabas sa araw ni Kristo. Yung pagkakaiba sa Romans 14. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, being in the right. So, ang mahalaga rito, sinasabi ng Panginoon, yung pagkakaiba nyo sa mga bagay nito kanya, huwag kayo magkatulong sa isa't isa. Yun ang tama kanya.
and peace. Kapayapaan. Kung pagka sinunod ng mga kapatid sa Rome, ang sinasabi ni Apostle Paul, hinggil sa mga suliranin na ito, yung kailang mga pagkakaiba, ang kailang pagkakaiba mawawala. At sila magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Yun ang mahalaga, sabi ni Apostle Paul. Hindi pinipilit mong isang bagay, hindi pinipilit ng Diyos. Pagkatapos, kapag ka mga kapatid sa isang kongregasyon, sa mga bagay nito na pagkakaiba, ay ginagawa nilang tama at sila mayroon siyang kapayapaan sa isa't isa, so mayroong kasiglahan sa Espiritu Santo kanya. There's joy in the Holy Spirit kanya. At yung taong pinopromote niya yung gano'n sa isang church, sa mga pagkakaibang ito na pinag-uusapan sa Romans 14, ay kapupuri sa Diyos. At gano'n din sa mga tao. Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul. So, ang kari ng Diyos ni pagkain at pag-inom kanya. So, ang pagkain lang kanya, pagkakaiba niya sa pagkain, pabayaan niyo. Huwag kayo magkatulong sa isa't isa. Sabi ni Apostle Paul. Verse 18. Sa mga bagay na ito, sa verse 8, sandaan natin, huwag tayong umalis sa konteksto. Yung pagkakaiba rito sa kabanatang ito, tungkol sa pagkain at pagtingin sa mga araw. Yun ang pinagkakaiba nila. Tandaan natin yun. Therefore, let us pursue the things which makes for peace, and the things by which one may edify another. So, tungkol sa mga pagkakaibang ito, sabi ni Pablo, itong gawin nyo. Huwag kayo magkagulo at tutunan sa isa, kundi kayo magkaroon kapayapaan, upang mapagtibay nyo kanyang isa't isa. Do not destroy the work of God for the sake of food. Pagkain lang yan, ganyan. Hindi tumitingin ng Diyos sa anong kinakain mo. Kung anong kinakain mo, walang kaunahan sa kaligtasan mo, kanya. Huwag mong sirain ang gawain ng Pangdiyos dahil lang sa pagkain. All things indeed are pure. So, ang pinag-uusapan rito ay mga bagay na dalisay. But it is evil for the man which with offense. Pero kahit ito yung mga dalisay na bagay, yung dalisay na pagkain na pwede mong kainin, kung kakainin ito ng tao na may labag sa kanyang kaisipan, ito'y masama kanya. Kung halimbawa yung Gentiles na hindi niya kayang kainin, yung pinagbibili sa palengke dahil natatakot sa ito yung iniyahay sa Diyos, kapag kinain niya yan, labag sa kanyang kalooban, yun ay masama, siya nagkakasala kanya. It is good neither to eat meat nor drink wine. Tanda natin, wine is generic, after to grape juice. No, nor do anything by which your brother stumbles and is offended or is made weak. So, kanya huwag yung gawin yung ganyan. Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul. Ang pagkain ay malinis, kahit ano pagkainin mo. Pero kung ito'y kakain mo, labag siya yung kalooban, hindi magiging masama, hindi magpapatibay sa iyo kanya. So, sinasabi rito, you have to personally sacrifice para hindi matisod ang iyong kapatid sa mga bagay na ito, lalo na sa larangan ng mga pagkain, at i-change siya maging mahina dahil sa mga bagay na ito kanya. So, pwede na kung kaya mong huwag nang kainin, yung inisip mo, pwede mong kainin, alang-alang sa kapatid na ang kanyang budhi ay hindi pwedeng kainin yung kanya. Hindi yan ang gawin mo. Kung may kain ka sa kapatid, halimbawa, sa panahon na ito, yung kapatid na kumakain sa lahat ng mga bagay, may kain siya sa kapatid na naniniwala hindi pwedeng kainin ang ilang mga bagay, tanggapin mo. Kainin mo kung ano nakahabag to. Huwag ka na magtanong. Alang-alang sa kapatid na naganda para sa iyo. May sasabihin mo, Brad, pwede natin kainin yan. Bakit ganito lang pagkain natin? Ay, hindi ka na lumalakad sa pag-ibig sa iyong pagmamahal sa iyong kapatid. Baka siya matisod kanya. Baka siya mag-ahal sa iyo. At di kayo magkakaroon ng kapayapaan. Do you have faith? Ang pinag-uusapang faith dito, yung sarili mong paniniwala sa mga bagay na ito. Have it yourself before God. Hindi, gawin mo yung sarapan ng Diyos para sa iyo lang, kanya. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. Kung ikaw ay lubusang naniniwala na hindi mo pwedeng kainin yung mga ibang mga bagay, di huwag mong kainin. Walang problema doon. Pero kung maniniwala ka, pwede mong kainin itong mga bagay, kainin mo. Kainin mo siya, harapan ng Diyos, hindi ka nagkakasala. Kaya wala lang yung
magkaroon kayo ng paghahatulan sa isa't isa o bibigay kayo ng paraan ng pagkakatisod sa isa't isa. Diba? Kung naniniwala ka, pwede mo kainin ng mga bagay, hindi kainin mo sa bahay mo. Para hindi makita ng kapatid na hindi naniniwala, pwedeng kainin lahat ng mga bagay. Hindi siya matisod sa ganung pagkakatao. Yung pananampalataya sa pagkain, di pagkain ng uri ng pagkain, o yung pag-observe o di pag-observe ng mga partikular na araw, yun ay para sa ilang at sa harapan ng Diyos. Hindi mo pinipilit sa iba na hindi katulad ng kanyang konsensya sa iyo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Sapagkat ang mga bagay na ito, hindi kasalanan sa kanilang sarili. So hindi natin pwedeng labagin ang mga bagay na pinaniniwalaan natin sa mga bagay na ito. Huwag mong pilitin ang sarili mo na gawin mo mga bagay tungkol sa mga bagay na ito na labag sa iyong paniniwala kanya. Pero ito hindi pa tungkol lang sa pagkain pinag-uusapan dito. Ngayon, kung kayo nagdududa na isang bagay hindi mo pwedeng kain, tapos kayo kumain, kayo nagkasala. Dahil ito labag sa iyong pinaniniwalaan. In other words, yung isang entil na kapatid na hindi naniniwala pwedeng kainin ang mga pagkain na pinagbibili sa palengke dahil sa takot niya itinihan sa mga Diyos. Tapos kumain siya na may pagdududa, ay nagkasala siya. Dahil ang kanyang ginawa, hindi ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Ganyan. So, hindi tansyad niya, he doesn't eat from faith. Yun yung kanyang personal na pinaniniwalaan tungkol sa mga bagay na ito. So, magkakasala siya kung gagawin niya yung labag sa kanyang pinaniniwalaan. Ganyan. Kaya nga sa verse 5, sabi ni Pablo, para hindi ka magkaroon ng pagdududa, you have to be fully persuaded in your own mind. Yun talaga yung naisip na tamang gawin sa mga bagay nito kanya. Dahil kung kayo magdududa at gagawin mo labag sa yung pinaniniwalaan, ikaw ay nagkakasala kanya. Kung nagdududa ka, nakainin ang mga pagkain pinagbibili sa palengke ay maaaring iniyan sa mga Diyos-Diyosan, huwag mong kainin. Dapat kinain mo, ikay, inatulan mo kanyang yung sarili. So, yung salitang pananampalataya rito, hindi yung pananampalataya the faith o yung one faith, hindi yun. Hindi yung ating personal na paniniwala o personal na conscience tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan dito. Mga bagay na pagkain at pag-observe ng mga araw. Ganyan. Dahil pag kayo lumabag sa mga bagay na yung pinaniniwala sa mga bagay na ito, hindi nagkakasala kanya. So, anong sinasabi ito ni Pablo? Gawin ninyo kung ano yung pinaniniwalaan, huwag kayo maghatulan sa isa't isa. Pabayaan yung isa't isa kung anong kailang pinaniniwalaan sa mga bagay na may kaugnay sa pagkain o sa mga bagay na may kaugnay sa mga araw kanya. So, ibig sabihin, pag sinabing observe certain days, hindi kasama linggo do. Ang pagsamba sa linggo, it's not matter of liberty, yun ay matter of doctrine, matters of the faith, kailangan mong gawin nyo. Pero ito yung mga araw na hindi araw ng linggo. Sabihin. For instance, yung Sabat nga, pinag-uusapan natin. Dahil naman Hodyo, nasanay sila sa pagpapahinga sa Sabat, so nagpapahinga sila. Kung yun kayo na pinaniniwala, nagpahinga sila sa Sabat, ikaw naman hindi, babayaan mo siya. Patabayaan ka rin niya. Kung kayo mag-atulang kayo sa isa't isa, yun ang sinasabi rito. Ngayon, summary. Anong pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan rito yung mga bagay na hindi marumi sa ilang sarili. In other words, hindi sila kasalanan. Sa verse 14, I know and I am convinced by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Yung sabihin, ito yung mga bagay na hindi marumi sa kanyang sarili kanya. So in other words, yung mga pinag-uusapan rito na marumi o kasalanan. Pangalawa, things which are pure. Ito yung mga dalisay na mga bagay, hindi ito mga bagay na marumi o kasalanan. Sabi sa verse 20, do not destroy the work of God for the sake of food. All things indeed are pure. Kanya. So pinag-uusapan rito kung tungkol sa pagkain kanya, ang pagkain ay dalisay. Hindi ito marumi kanya. Walang kasalanan sa pagkain. Pangatlo, not essential in the kingdom of God. Hindi ito mahalaga sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi nga dapat pag-awayan dahil hindi ito mahalaga sa kaharian ng Diyos.
Sa verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Dito mga bagay na mahalaga sa kanilang Diyos. Hindi ito mga bagay na galing sa Diyos, kundi galing sa kaisipan ng tao. Sa verse 5, one person esteems one day above another, another esteems every day alike, let each be fully convinced in his own mind. Kung ano ba talaga ang inyong pinaniniwala sa bagay, you should be fully convinced in your own mind. Ganyan. Ito yung mga bagay na malakas na opinyon ng mga kapatid. Dahil sa kailang pagkakaiba sa kultura at pinanggalingang paniniwala. Yung mga Gentiles at mga Hudyo naging mga Kristiyano. Sa mga Hudyo, pero may naniniwala sa tinatawag na Kaiser food. Dito yung Jewish food. Clean and unclean. Kinakain lang nila yung malinis ng mga hayop. Hindi sila kumakain ng maraming mga hayop. At yung paraan din ng paglilinis ng laman ng hayop. May paraan na tinuturo sa kautusan ni Moises. Ano sila doon? Very para sa kanila mahalaga yun. So, kumakain lang sila ng gulay. Baka naman di tama yung pagkalinis ng mga pinagbibiling mga karni na yan. Hindi natin pwedeng kainin yan, kaya ng ibang mga Hudyo. Pero may mga mature na mga Hudyo na sabi nila, pwede natin kailan ng mga pagkain kanya. Sa mga Gentiles, may mga mahinang mahintil sa kahulugan na nasa kanila pa rin ang konsensya ng mga idols. Na hindi nila kakain ng pagkain na iniyan sa mga Diyosa na pinagbibili sa palengke. Dahil hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga pinagbibili sa palengke, so hindi sila bibili ng anumang pagkain pinagbibili sa palengke, kakain nila sila ng gulay. Either way, tinatanggap sila ng Diyos. So hindi ito mga bagay na mahalaga as far as God is concerned. They are matters of indifference with God. They are not matters of doctrine. Pinag-uusapan. Ito yung mga bagay na hindi natin pwedeng atulan ng isa't isa. Verse 10, but why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. So, hindi mo pwedeng atulan ng kapatid sa mga bagay nito kanya. So, hindi ito mga bagay na kasalanan. Sa mga bagay nito, ang dapat natin gawin ay yung kautusan ng the law of love, ganyan. Kaya di ka magsakripisyo alam sa iyong kapatid para hindi kayo magkakaroon ng suliranin sa isa't isa sa mga bagay na ito. Ganyan. Sa verse 14, I am convinced by the Lord Jesus that there is nothing clean of itself. But to him who considers anything to be unclean, to him it is unclean. Ganyan. Yet if your brother is grieved because of your food, you are no longer worth walking in love. Pabayaan mo na yung pagkain na pinaniniwalaan mo. Alang-alang sa iyong kapatid. Yan. Vice versa. Kaya kailangan tanggapin ng isa't isa. Ngayon, aplikasyon. Meron tayong cultural differences sa pagkain. Kung galing ka sa Ilocos region, may particular na pagkain ng kinakain ng mga kapatid doon. Kung dito ka sa lugar namin, meron kami particular kinakain sa lugar namin, hindi namin kinakain yung ibang pagkain sa Ilocos. Ganun talaga, yung nakasanayan mo eh. So, nating persayin ng isa't isa kanya. Kasi hindi ka sanay doon sa ganung klaseng pagkain. So, kung pilitin ng kapatid. Pabayaan magpasensya ka, baka masanay rin siya later. Pero huwag mo siyang pilitin sa ganung bagay. Kanya. Halimbawa, ito pupunta tayo sa balot. May mga kapatid na naniniwala bawal kumain ng balot. Meron mga kapatid na pwede kumain ng balot. Kanya. At meron silang basihan, bakit gano'n? Yung sa Genesis chapter 9, 2-6, tignan nyo, ano bang kasama sa bawal? Dito sa Genesis chapter 9, basahin po natin. Ito sinasabi ng Diyos kay Noah sa chapter 9, 2-6. Ganyan. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop, sa lupa, sa bawat ibon sa ipapuwid, sa lahat ng gumagapang sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Siya'y binigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo.
At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang maluntiang halaman, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay kanya. Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman ng kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo. At tiyak na aking ihingan ng sulit ang umuutang sa inyong dugo. Aking ihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao. Bawat isa para sa hayop, bawat isa sa bawat tao. Kanya. Sino man magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng tao iyon ay padadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. So, sabihin, bakit pinagbabawal na kainin ang laman kasama ng dugo? Dahil ang dugo ang buhay. At ang Diyos ay nagbigay ng buhay kanya. So, anong pinagbabawal doon? Mga hayop. Laman ng hayop. Hindi mo pwedeng kainin ng laman ng hayop kasama ang kanyang dugo. Nasaan ang balot doon? Ang balot hindi hayop. Ang balot ay itlog. So, saan pinagbabawal ang itlog na mong pwedeng kainin? Wala. So, hindi kasama doon. Doon sa Leviticus 17, 10 to 14, hindi din natin mababasa. Ito yung mas specific na instruction tungkol sa pagkain ng dugo. Basahin natin. Hindi pagkain ng dugo. Ito ang mababasa natin. 17, 10 to 14, ganyan. Sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirahan kasama nila na kumain ng anumang dugo, ay aking hiharap ang aking mukha laban sa taong yon na kumain ng dugo at ititiwalag siya sa kanyang bayan sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipagtubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay magkakain ng dugo niya mga taga-ibang bayan na naninirahan kasama ninyo ay magkakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na naninirahan kasama ninyo na humuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay bubuhos niyang dugo niyon at tatabunan ng lupa kanya. So, anong pinag-uusapan rito? Hayop at ibon, kanya. So, hindi itlog. Ang balot ay itlog. Pero, having said that, kung naniniwala ang kapatid, hindi ko pwedeng kainin yung brad kasi may dugo yan, huwag mo siyang pilitin. Pabayaan mo siya. Ngayon naman, yung tao yun, dahil mahina ang kanyang pananaw, huwag ka naman mapakita kumakain ng balot. O kaya, huwag ka nang kumain ng balot. Huwag ka naman mamatay kung hindi ka kakain ng balot, di ba? So, yun ay, ganun naman, yun ang aplikasyon, no? Merong strong opinion ng kapatid sa balot. Pabayaan mo siya. Huwag mo siyang pilitin. Kaya niyang kumain, di wag. Hindi naman siya, ang kaharan, Diyos yung tungkol sa pagkain. Tandaan po natin yun. So, Romans 14 cannot be applied on the matters of doctrine. Dahil magkaiba sila. Romans 14, tanggapin yung isa't isa. 2 John 9, hindi mo pwedeng tanggapin. So, hindi sila pareho. Sa 2 John 9, basahin natin. Ito ang ating mababasa. Ito ay mga bagay na hindi sa aral ni Kristo. Yung Romans 14 ay hindi kabilang sa aral ni Kristo. Hindi tinuro ng Panginoon yun. Hindi sila nagkakabasahin po natin. Kung sino mang lumalampas at di na nanatili sa aral ni Kristo. So in other words, sa Romans 14, walang lumalampas doon sa aral ni Kristo. Ang sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa aral ni Kristo ay hindi kinuro ng Diyos. Ang nanatili sa aral ay kinuro ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo dumating ang isang sinuman at di dalang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masamang gawa. Ay magkaiba. Yung pagkakaiba sa Romans 14, kailangan niyong tanggapin ang isa't isa. Wala nagkakasala dyan. At 2 John 9:11 may nagkakasala. Kaya lumalampas sa aral ni Kristo kanya. Romans 14, walang lumalampas sa aral ni Kristo. Sa 2 John 9, may lumalampas sa aral ni Kristo. So magkaiba. Hindi sila pareho. Kaya kung magkakaroon tayo ng sabihin natin, meron tayong pagkakaiba sa marriage, divorce, and remarriage. Naniniwala ako, sabi ng isang kapatid, na pagka nagkasala ka ng pangalo niya, at iniwalayan ka ng asawa, pwede ako mag-asawa kanya. Hindi natin pwede magkaisa doon. Hindi kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil di pwede maghiwalay. Maliban lamang kung ang dahilan ay pakikiapit. 2 John 9 yun. Paano yung church benevolence na pwedeng
tumulong sa hindi kapatid. That's a matter of the doctrine of Christ, hindi matters of Romans 14. Dahil kayo lumalampas sa ni Kristo, wala tayong mababasa sa buong bagong tipan ng isang local church ay tumulong sa hindi kapatid from the treasury. Wala tayong mababasa. How about social entertainment in the church? Wala rin tayong mababasa. Yun yung lumalampas sa aral ni Kristo. Paano yung instrumental music? Lumalampas ka sa aral ni Kristo. Lumalabag ka sa aral ni Kristo. Paano yung social activities by the church? Lumalampas ka sa aral ni Kristo. Ang iglesia walang kaugnayan sa namang social activities. Dahil ang gawain ng iglesia is spiritual. Paano yung infant baptism? Lumalampas ka sa aral ni Kristo. Paano yung nagiging ninang ka at ninong sa infant baptism? Magkakasala ka. Ikay lumalampas sa aral ni Kristo. Bakit ka nagsasaksi sa isang bagay na mali? Alam mo mali yung bibinyagan yung bata. Dahil alam mo hindi yung kabilang sa aral ni Kristo. Bakit ka magsasaksi doon? You are witnessing to a error. Ikay kumakampi sa mali pag ginawa mo yun. Paano yung premillennialism? Na si Kristo ay darating muli at maglalatag ng isang physical na karin sa lupa. Hindi yun aral ni Kristo. Paano yung immodesty? Yan ay labag sa aral ni Kristo. Paano yung homosexuality? Yun ay labag sa aral ni Kristo. Paano yung church-sponsored human institution? Church-sponsored Bible colleges, church-sponsored hospitals, church-sponsored orphanages, o home for the aged. Hindi yung gawain ng iglesia. Yan ay lumalabag sa aral ni Kristo. Paano yung false doctrine? False doctrine nilabag sa aral ni Kristo. Paano yung false teachers na nagtuturo ng mali? Hindi natin pwedeng tanggapin yun. Yun ay hindi Romans 14. May mga kapatid, sabi mo, pabayaan na natin yan. Kasi sabi ng Romans 14, tagapin natin ng sensa. You are misusing Romans 14. Ang Romans 14 doesn't have nothing to do with matters of the doctrine of Christ. It deals with things of matters of liberty, matters of indifference with God. Mayroon mga bagong development na kailangan natin pag-aralan. Church anniversary, Thanksgiving, yung by Romans 14 o 2 John 9. Yung offering of Thanksgiving for a newborn with sponsors, yung by 2 John 9 o Romans 14. Yung birthday celebrations, church building, yung by Romans 14 o 2 John 9. Kailangan natin pag-aralan yan kung yun yung 2 John. As far as I'm concerned, yung church anniversary, Thanksgiving, offering Thanksgiving for a newborn baby with sponsors, birthday celebrations, church building is a matter of 2 John 9. Yun yung lumalabag sa aral ng ating Panginoon. If you disagree, patunayan nyo na ako'y mali. Hindi ba? Ayon sa salita ng Diyos. So yun ang Romans 14. Ito yung mga bagay na walang kaugnayan sa ating pananampalatayang pinayag ng Espiritu Santo. Hindi mga bagay na personal na pananampalataya, paniniwala mga kapatid, sa ibang mga bagay na hindi tinuturo na kasalanan ng Diyos. That's Romans 14. Yun ang tinuturo ng Romans 14. So yung weak brethren, weak in the sense na meron siyang paniniwala sa isang bagay na hindi pa niya kayang tanggapin yung sinasabi ng Panginoon, pwede siya nagkakasala. Dahil ito yung matters, pagkain lang ito. Sabi, hindi mahalagang pagkain sa karin ng Diyos. Yung mga araw, wala na rin kaugnayan sa karin ng Diyos. Kaya mag-birthday ka, hindi ka mag-birthday, so what? Walang pakilaman Diyos doon. Kaya you observe wedding anniversary or not, walang pakilaman Diyos doon. Sa'yo lang yun. Huwag mong sabihin yung kapatid, bakit di kayo nagta-church wedding anniversary, siguro hindi niya mahalat sa isa. Baka kang karapatang natulan yung kapatid kung ayaw niyang gawin. Hindi siya naniniwala doon. So, anong pakialam natin doon? Kung nagbe-birthday sa kapatid, wala tayong pakialam doon. Karapatan niya yun. Hindi ayaw mag-birthday, so hindi tayo katulad ng Diyos. Hindi mahalaga yun sa karin ng Diyos. So, Romans 14 yung mga bagay na hindi mahalaga sa karin ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon, tanggapin yung isa't isa. 2 John 9, mahalaga yon. Kaya hindi mo pwedeng tanggapin ang anumang kapatid na nagtuturo at gumagawa ng mga bagay na taliwas sa aral ng ating Panginoon. So nakita yung pagkakaiba? 2 John 9 doesn't contradict Romans 14. They deal with different matters. Hindi sila pareho. Romans 14 deals with matters of indifference with God.
Ito yung mga bagay hindi mahalaga sa Diyos. 2 John 9 deals with matters of importance with God dahil ito yung aral ng ating Panginoon. So ito pong aral ng ating pag-aaral sa gabing ito. Sana po naunawaan po natin. Kung meron kayong katanungan po, ay pwede naman po kayong magkaroon ng katanungan. At kung sabot po ng ating mga kaya, sagutin natin kung meron tayong mga katanungan. Proverbs Kapili, blessed evening po mga kapatid. Iba niya Senior Sunny, good evening brethren. Good evening Brother Lordy, may God bless us all. Good evening din, God bless kapatid. Dito lang ang lali, good PM po mga kapatid. Good PM din kapatid. Jilan Lel, good evening din. Aldo Dalyosa, magandang gabi po, magandang gabi rin. Kenneth Ana, good evening, siguro sabi niya, good evening din. Daniel Sikat, magandang gabi po sa lahat, magandang gabi rin. Emmanuel Graneta, good evening po mga kapatid, good evening din. Leonito Toralisa, na ibang garabi, kadakayan, kakabsad, Ilocano po yan, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid, kanya. Lindo Baila, Baila. Ang Baila, ang sabihin niyan, sayaw. Good evening, brother, watching from Davao City. Good evening din, kapatid. Jimmy Lacambra, magandang gabi po, magandang gabi rin. June Bautista, Maya Pabay, Karing hanggang Manalbe at Macramdam. Tama ang kapampangang brada. Ang ibig sabihin, magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig kanya. Maayong gabi sa tanang mga nagtanaw o naminaw sa Bisaya. Oljan Ocampo, good evening po. Dennis San Jose, magandang gabi po kanya. Ronnie, good evening po. Lucy Simbol, good evening pare kong brother Lodi. I'm listening, viewing you, preaching the words of. Good evening din, maring kapatid. That's Lucy. Charles Ryan, good evening po. May tanong. Charles Ryan po na Singapore, good evening po, brother Lord. Good evening din, brother Charles Ryan. Ito, magandang tanong. Ayon sa sinayo, dahil walang pakialam ang Panginoon sa mga pagkain at mga araw noon, hindi ba magkakasala, bakit wala? Hindi ba magkakasala ang isang kapatid na matagal naging kahit Seventh-day Adventist dahil nakasanayan niyang sumamba sa Sabado sa matagal na panahon, ayaw niya sumamba sa reliyon. Ayaan na lang ba natin kasi labag sa kanya? Hindi, mali yan. Ang araw pagsamba sa araw ng linggo, hindi yan matters of Romans 14, yan matters of 2 John 9. Sa pagkakataon na yan, kapatid, kakasala yan dahil lumalabag siya sa utos ng Diyos. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na tayo magkatipo sa araw ng linggo. Nagkakasaling kapatid na yun. In other words, hindi siya nagsisi nung siya naging Kristiyano. Kasi kung nagsisi siya sa kanyang dating paniniwala, lahat ng mga bagay na yun dapat tinakwin na niya. Na yung pagpapagang sa Sabado at yung pagsaba sa linggo, di pareho yun. Yung Sabbath day, ay rest. Yung first day of the week is worship. Hindi sila magkapareho. So kung gusto niya magpahinga ng Sabado, so what? Magpahinga siya kung gusto niya. Pero kailangan siya sumamba sa araw ng linggo. Hindi sa araw ng Sabado. Kasi lumalabag yung pagsamba sa araw ng Sabado doon sa araw ni Kristo na kailangan tayong sumamba sa araw ng linggo. So hindi magkapareho yun. Yung sinasabi sa Romans 14, ito yung mga Hudyo na nakasanayan nilang magpahinga na sa Sabado, pero sumasamba siya sa linggo. Magkaiba yun. Hindi sila pareho. So, yung kapatid niya, nagkakasala yan. Kung di niya papalitan yung kanyang paniniwalang kailangan pa rin Sabado, hindi niya iniwan ng kanyang paniniwalang Seventh-day Adventist. Hindi siya Kristiyano pagka gano'n. Dahil hindi siya naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kakasala yan. Kailangan siyang, kung yan ay ayaw, pinagpapatuloy pa rin niyang gawin niya, ayaw sumamba sa linggo, he has to be this fellowship. We withdraw fellowship from dahil hindi naman siya lumalakad sa katapatan sa Panginoon. Dito sa Romans 14, yung mga kapatid dito, lumalakad sila sa katapatan sa araw ni Kristo. Wala silang nilalabag doon. Ang kailang pagkakaiba, yung mga bagay hindi mahalaga sa Diyos. Hindi ba mahalaga sa Diyos na tayo sumamba sa araw ng linggo? Mahalaga. So, hindi Romans 14 yan. 2 John 9 yan. Dumalabag siya sa araw ni Kristo. Sana po, nasagot ko yung tanong ni kapatid na Doroteo. Pangalan siguro ito, Doroteo, ano po. Pero pinag-iwala yung Doro at saka Tio. Yung kasing Doro,
Biro lang po ito, joke lang. Pag malaking mata mo rito sa tatawid, Doro ka nila eh. Hindi naman siguro ganun itong kapatid na ito. Ano. Kilala ko itong kapatid. Hindi naman siya ano. Doroteo kanya. Mula pong tanong. Sana naging malimalag to. Huwag natin gawing umbrella yung Romans 14 kapag nagkakaroon tayo ng problema sa aral. Hindi pwede yun. Hindi ito tumutungoy sa aral. Ito tumutungoy sa mga bagay mahalaga sa Diyos. Wala kung tanong ni Brother Doroteo, meron po bang biblical pattern na mag-celebrate church? Wala. Alam niyo kung mayroong pattern niya, ang unang-unang celebration natin, hindi local church, kundi yung Pentecost, kung saan naitatag ang iglesia. Di ba? Yun talaga ang tinatag ng Panginoon. Yun ang dapat i-anniversary natin. Ba't hindi pinagutos ng Panginoon yun? Kung mahalaga na alalahanin natin yon at magkaroon tayong celebration tungkol sa pagkatatag ng iglesia, di ba? Yung local church anniversary lang yan. Kaisipan lang ng tao yan, hindi yan utos ng ating Panginoon. May walang pattern niya, wala kang makikita sa Biblia. Wala tayong direct command or authority. Wala tayong approved apostolic exam. Wala rin necessary inference. So there's no scriptural authority for church anniversary. Walang masama kung sasabihin mo lang sa mga kapatid, ngayong araw na ito mga kapatid, nagsimula ang ating kongregasyon, salamat sa Diyos. Walang masama doon. That's all right. Pero kung we will have a special church anniversary service sa linggong ito, that's another thing. Ibang usapan na yun. Eh, ikaw yung nag-uutos ng isang bagay, hindi pinag-uutos ng Diyos. You are binding something that God did not bind. Hindi mo ba? Hindi mo pwede gawin yun. Hindi namin gagawin yan kahit kailan. Hindi kayo magkakaroon ng special church anniversary. No. Hindi namin gagawin yun. We have no scriptural authority. Yung gumagawa niyan, meron kayong obligasyon to prove that you have church and you have scriptural authority. Kailangan yung patunayan nyo. That's your responsibility. Ginagawa nyo yun eh. Katulad din ng yung nag-celebrate ang birthday celebration sa Salvation Church building. You have the responsibility to prove na yung guys sa salita ng Diyos. You have scriptural authority. Yung po ay obligasyon nyo dahil ginagawa nyo eh. Yun din nagkakaroon ng thanksgiving sa mga batang ipinanganak na may mga ninong at ninang. Patunayan nyo, yan ay utos ng Panginoon. That is not matter of liberty. Wala namang utos na gano'n ng Diyos. Meron ba tayong mababasa? Wala. Ba't yung ginagawa? Yun lang po, lahat ng issues na lumabas sa iglesia, it's a matter of scriptural authority. Meron tayong scriptural authority or not? If you do not have scriptural authority, forget it. Huwag na natin gawin. Magkakos lang tayo ng problema sa mga kapatid. Magkakaroon ng division o stress sa mga kapatid. Pag ginagawa na siyang bagay, hindi pinag-utos ng Diyos. By my experience, yung tumututong sa isang bagay na walang scriptural authority, sila pa nagiging masama. Kaysa sa gumagawa, mismo lang hindi tama na wala silang mapapatunayan na scriptural authority. Yung tao yan nagiging pogi, yung tumututol dahil tama ang pagtutol niya, yun nagiging pangit. Bakit baligtad? Ang alam ko lang na bumabaligtad sa mga bagay si Satanas. Satanas nagsasabi masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Satanas lang nagsasabi no. So anong mabuti? Yung sinasabi sa atin ng Panginoon, yan lang ang mabuti. Beyond that, hindi na mabuti yan. Wala tayong scriptural authority. So, ang sagot kay Brother Doroteo, wala tayong biblical pattern. We have no scriptural authority. Otherwise, kailangan patunayan. Kung meron mga nag-church anniversary. Eh kung ba't na-invento yun eh? Ba't naalalang gawin yung ganyan? Wala naman tayo mababasa. Di ba? Ako titindig ako laban dyan. Sinasabi ko na yan. Hindi ko tatakbo dyan sa laban na yan. Dahil I firmly believe, yun ay unscriptural. Papapatunayan ko yan na yun ay unscriptural. So, salamat kay Brother Doroteo sa iyong dalawang magandang tanong. Kaibigan ko po ito si Brother Doroteo na ito. Dalawang beses na kaming kasama ko si John Bautista na nangaral dyan. Din na po kami nakabalik. Kung iimbitahin kami niyan,
ba't di kami babalik? Hindi naman ako nagpaparinig. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ang purpose lang po ng ating pag-aaral ay pag-aaral. To stimulate the minds na mag-isip po tayo sa mga bagay na itinuturo ng Diyos. Wala tayong masamang tinapay dito. Kapag tayo magkakapatid, if you have differences, we discuss it as brethren, di ba? Pag-aralan natin bilang magkapatid. Huwag nating bigyan ng anumang bagay na negatibo, ang anumang bagay sa kaya ng Diyos. It is healthy na pag-aralan natin ng pagkakaiba. Dapat yun, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaysa tatakbuhin mo o hindi mo aaminin, harapin mo yung sa Diyos pagdating ng araw, di ba? Ay mga takot na lumantad. Pag number one na kasalanan doon sa Apocalypse 21 verse 8, yung mga duwag. Huwag tayo magtago. We have to stand kung anong ating pinaniniwala. Huwag po tayong maging fence straddler. Nandun ka lang sa bakod, dahil mong pumunta sa kabila o pumunta sa kabila. Nandun ka lang sa bakod, gitna ng bakod. Huwag tayong gumitna. Ang gumigitna, hindi pupunta sa langit yan. You have to stand for something that we know is true. Yun ang makita natin. So anyway po, good evening po sa lahat. Salamat po sa inyong pakikinig kahit araw gabi ng Sabado. Usually busy po lalo yung mga mangaral. Huwag naman tayong gumawa ng sermon sa Sabado, mga presyo na tayo yan. Alam niyo, maganda pong gana mga kapatid Amerikano, naghanda sila ng sermon way ahead. Dami lang mga reserve na sermon. Tayo minsan, scrum tayo ng araw ng gabi ng Sabado. Kasaya po ni Brother Doroteo. Thank you. God bless, Brad. God bless din, Brother Doroteo. Tayo po magtatapos na po sa ating pag-aaral. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30... Tapos na pala yan. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms about me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Though my cross may be hard to bear, though
fortunes be mine to share, I'll never forsake my Lord. I'll never forsake the Savior. He has never forsaken me. Beneath his sheltering arm, I am safe from all harm. I'll never forsake my Lord. Though the tempter in efforts bold, or in subtlety as a hold, should I say to allure my soul, I'll never forsake my Lord. I'll never forsake the Savior. He has never forsaken me. Neath his sheltering arm, I'm safe from all harm. I'll never forsake my Lord. Though so helpless I cannot see what the future may hold for me, Jesus knows and my guide will be. I'll never forsake my Lord. I'll never forsake the Savior. He has never forsaken me. Neath his sheltering arm, I am safe from all harm. I'll never forsake my Lord. When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in his beauty on high, and shall summon his children to the courts of the sky. Shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy? In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransom we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Maraming mas gandang gabi po sa lahat. So,
Tayo po ay oras na para tayo magpahinga para sa bukas. Kung tayo po yung maging handa sa ating pagsamba po sa araw ng bukas, lalo na po yung mga aral na po. Minsan, hindi lang po isang kongregasyon kung siya pupunta at mangaral. Kailangan natin ng lakas para sa araw po ng bukas. So tayo po yung manalangin. Ang mga banal, sana po ay lubusan naming maunawaan ng iyong kalooban, pag-aralan ng iyong salita, at lubusan po naming gawin sa maayos na paraan ang iyong kalooban ng Diyos. Sana naging malinaw po sa amin na ang mga bagay na pinag-aralan, na mga bagay sa sulat po ni Apostol Pablo, ay ang pagkakay sa mga bagay na binigyan nyo kami ng kalayaang gawin, mga bagay hindi magkasalanan sa kanilang sarili, na kayo may mga pagkakaiba sa mga bagay na yun ay huwag kaming magkatulong sa isa't isa. Pinalam rin po namin ng Diyos na tinutulong mo sa amin na sa mga bagay na ayon sa inyong aral, kailangan kami tumindig sa totoo at labanan ng mga bagay na malabag sa inyong doktrina o aral ng Diyos. Nanawa o Diyos, kami tawarin sa aming mga pagkakamali na bigyan kami lakas na iwasan ang mga bagay na ito. Sana kayo maging liwanag sa sanlibutan, sa sanlupa, na kami maging instrumento ng iyong ebanghelyo. Itinadalangin namin ng Diyos ang aming pamahalaan na sana sila ay maging maayos sa kailang pamamahala upang kami niyang anak ay mamuhay sa katiwasay kapayapaan na naglilingkod sa inyo, O Diyos. Itinadalangin po namin sa sanlibutan, sa kasalukuyan, sana ay magkaroon po ng kapayapaan sa mga lugar na may mga kaguluhan, lalo tigit na yung mga lugar na may mga kapatid sa pananampalataya. At ang mga bagay ay may hiningi, kilang Panginoon sa Kristo. Amen. Kung tayo po yung pasamantalang maghihiwalay, God bless, tayo mag-ingat, sana tayo patnubayan ng Diyos.